Mga kaibigan ng Barca, hoy, gusto ko lang sabihin ang totoo. Hindi ko planong gumawa ng video ngayong gabi. Yung laban na napanood natin mula sa Real Madrid, pasensya na kung natawa ako. Pero sobrang nakakahiya ba ulit na yon? Ibig sabihin, nakakabaliw kung paano itong team na to, ewan ko, palading nagbibigay ng sorpresa sa atin bawat laban. Sa video na to, magbibigay ako ng opinyon tungkol sa nangyayari ngayon, kung sino ang leader at ilang puntos ang lamang. Yun lang ang sasabihin ko. Pindutin ang like, mag-subscribe kung gusto mo ng ganitong video. Opinion lang, mabilis, minimal edit. Gagawin pa natin ito ng mas madalas, lalo na kapag natalo ang Real Madrid. Mantatagpo tayo dito tuwing matatalo ang Real Madrid. Para lang, alam mo na, magbiro, magkwentuhan ng sandali, kaya tara na. Kung tatapusin mo ang video, may magandang regalo kang makikita. Kung ako sa'yo, mananatili ako. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko talaga planong gawin ang video na ito. Pero ang totoo, wala talaga akong duda na ang Real Madrid na ito ay lalong lumalala. Ibig sabihin, linggo-linggo, mas lumalala pa sila. Hindi na talaga pwedeng mas pangit pa ang laro nila sa football. Nakakagulat talaga kung paano linggo-linggo, gaya ng sabi ko, bawat laban na uuwi tayo sa konklusyon na ang team na ito ay palala ng palala sa bawat laban. Ibig sabihin, walang saysay na ganito kapangit maglaro ang Real Madrid ni Alvaro Arbeloa, lalo na sa football. Wala rin si Kylian Mbappe na gumagawa ng lahat ng goals. Kapag wala si Mbappe, kapag walang tulong, kitang-kita talaga napakaraming kakulangan. Kailangan nating pag-usapan si Howsen. Sa tingin ko, kailangan talagang pag-usapan si Howsen dahil wala talagang saysay ang pagbagsak ng kondisyon ng player na ito. Alam mo, aaminin ko na si Howsen ay isang manlalaro na talagang gusto ko noon. So, nakikita mo siya sa national team at sa Premier Team? Sa totoo lang, naisip ko noon na parang inagaw ng Real Madrid ang isang mahalagang player natin. Para sa akin, bagay siya sa estilo ng Barca dahil magaling siyang maglabas ng bola at may magandang vision sa laro. Pero mukhang may pinagdadaanan siyang mahirap ngayon. Parang wala talagang nagawa yung bata. Literal. Binubu pa siya. Ibig sabihin, binubu siya ng Bernabeu ngayon. Sobrang sama ng laro niya, hindi ko maintindihan. Sa tingin ko, kaya nandun si Arbeloa kasi sinabi lang sa kanya na kailangan mong maging coach habang naghahanap pa kami ng iba. Tama ba? Wala akong kahit anong duda na hindi kayang pamunuan ng coach na ito ang Real Madrid. Sana talaga na manatili siya na matagal kasi tuwang-tuwa kaming mga tsule. Masaya kami at ina-enjoy namin ang panahon ni Alvaro Arbeloa. Sa unang laro pa lang, sinabi niya, "Palam na ba sa Copa del Rey?" Ang Real Madrid na kailangang maglaro sa league phase ng Champions, buti na lang at nakalusot. Pero sa liga, parang wala talagang saysay. Ibig sabihin, 4 na puntos lang ang layo ng Madrid na yon, na para sa akin ay kaunti lang. Tingnan natin ang standings kung ayos lang sa inyo. Tingnan natin ang standings. 4 na puntos lang ang pagitan ng Barca, pero parang hindi alam ng Madrid paano sila napunta dyan. Ibig sabihin, liga na sana kung hindi dahil sa tulong ng referee at dami ng penalty na nakuha nila. Kung wala si Kylian Mbappe, mahigit 10 puntos na sana ang lamang nila sa liga. Sa palagay ko, totoo lang ako at hindi ko niloloko ang sarili ko. Dapat sana lampas 10 o 12 puntos ang lamang nila sa Real Madrid, pero 4 lang ngayon. Hindi naman kalakihan pero sa huli, 2 laro lang yan. Kailangan pa nating maglaro ng isang klasiko na sa ngayon, posible pang matalo tayo. Pero teka, hindi ko naman iniisip na matatalo tayo. Sa tingin ko, ibubuhos ng Barca ang lahat. Pupunta sila para manalo, syempre. Pero kung sakaling hindi maganda ang kalabasan, ang Barca, sa ngayon, teka lang, pwedeng magbago ang lahat ng ito. Sinabi ko na noong nakarang linggo na parehong mawawalan ng puntos ang Barca at Real Madrid. Kaya wag muna tayong magdiwang o makasiguro. Pero totoo, 4 na puntos na lang ang layo ng Real Madrid. Salamat o nakakahiya talaga ang laro. Panibagong pagkakataon at linggo, kailangan na namang tumawa ng todo. Pasensya na, patawarin mo ako kung gagawin ko ito. Pero ang Real Madrid ay muling nagpakita ng matinding kahihiyan. Ibig sabihin, kahihiyan na naman. Yung paulit-ulit na kahihiyan na sinasabi nila. Hindi laban sa Getafe. Nakitang-kita natin pati sa Talan bilang ika-10 lang sila. Itong panalo na ito, masasabi nating halos nailayo na sila, kumbaga, sa panganib ng relegation. Ibig sabihin, parang walang nilalaro ang koponan, pero lahat sila ipinaglaban talaga ang resulta. Ang galing ng Getafe, magaling para kay Bordalas. Hindi naman sa gusto ko ang koponang ito, lalo na sa paraan nila ng paglalaro ng football. Pero ngayong araw, binigyan din nila bakit hindi natin sabihin ng kaunting tikim ng sarili nilang gamot. Sa Real Madrid na kahit sa kanan, kaliwa o gitna, hindi nila alam ang gagawin. Ibig sabihin, ang Real Madrid.
Sa totoo lang, nakita natin na nalampasan sila ng Getafe ni Bordalas at nakita nila kung paano sa pamamagitan ng goal na yon na talaga namang napakagandang goal. Sa totoo lang, nakawala sa kanila ang laro at natapos silang lubos na nabuwisit. O sige, pag-usapan din natin si Rudiger, hindi ba? Ibig kong sabihin, nakakatawa ito. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nakakatawa Tungkol kay Rudiger mga kaibigan, pakiramdam ko nagsisimula na siya nakakainis. Kumbaga, nakakainit na ng ulo kung tutuusin. Ibig sabihin, madalas walang parusa, matindi ang impunidad. Tulad na lang ni Antonio Rudiger na tinuhod sa muka ang isang Getafe player. Grabe. Ibig sabihin si Diego Rico ay medyo nahilo dahil si Rudiger bigla na lang nagpakawala ng isang tuhod mula sa wala. Dapat na red card na ang manlalarong ito. Natatawa na lang ako pero dahil sa impunidad niya, wala talagang saysay. Ibig sabihin, kailan ba tayo umabot sa puntong sinasabi natin, hindi naman ito red card at wala namang nangyari? Kailan ba tayo umabot sa puntong sinasabi nating normal lang ito? Uy pare, hindi ito normal. Paulit-ulit na lang itong nangyayari. Itong taong to, di pa rin pinalalabas. Siguro dahil nasa Bernabeu sila. May pressure kasi. May mga play akong nakita sa laro na sa ibang stadium, siguradong tinawag na yon. Sigurado ako, natakot din ang referee minsan. Tingnan mo, pinaalis ba niya ang marami? Para sa akin, tama lang ginawa niya. Sasabihin ko sa'yo, may isang bagay na matindi. Hindi ko pa nababasa ang report, kailangan kong sabihin, pero matindi talaga. Siguro mas marami pa siyang sinabi. Sobra ba o hindi, nung pinaalis siya ng referee, pinaalis talaga? Alam mo, napatahimik ako. Sabi ko, uy, tingnan mo, ngayon medyo naging mas matapang siya. Sa mga play gaya ng kay Rudiger, pare, normal lang yan sa lahat ng laro. Hindi ako nag-overreact. Sa isang laro, makakakita ka ng 3x4 play kung saan mali ang ginagawa ni Rudiger dahil nananakit siya. At ito ay isang agresyon, ito na nakikita nyo dito, ito na nakikita nyo dito, dito mismo ay isang agresyon. Ito ay isang agresyon. Gusto mo man o hindi, taga Barca ka man o taga Madrid o kahit anong koponan ka pa. Sinasabi ko, hindi ko alam ang nangyayari sa komite o bakit binibigyan siya ng kalayaan ng mga referee. Sana bantayan naman nila ng maigi kasi ngayon si Diego Rico, bukas o sa susunod na laro, baka iba naman ang madisgrasya. Ang punto, kahit sino pa ang ginaganito niya, pareho lang sa akin. Mahalaga ay paalisin ang taong ito at maging matapang. Oo, matapang ang pagpapalabas kay Mata Tuono. Pero hindi ko alam kung bakit. Kasi sa huli, sasabihin ko sa'yo, pwede namang magkamali ang referee, di ba? Pinapanood ng referee. Tingnan mo, ayan, makikita dito sa likod. Makikita mo ang referee dun sa likod. At naiintindihan ko, sinasabi ko sa'yo ng totoo, may isa pang manlalaro ng Madrid sa unahan. Sa tingin ko, si Arda Güler yon. Naiintindihan ko na pwedeng sabihin ng referee, hindi ko nakita kasi hindi maganda ang position ko. Mahirap na ang visibility, pero nasaan ang VAR? Kung may klarong play na dapat expulsion, nasaan ang VAR? Para masabi sa kanya, sandali, may nakita akong play na posibleng red card, tingnan mo. Kung sa referee ay hindi naman, edi wala, hindi red card. Pero sana lang makita niya pare, kasi parang nakakahiya na naman, gaya ng sinabi ko, na si Antonio Rudiger ay makakalusot na naman sa Bernabeu o kahit saang stadium. Ang punto dito, kailangan maging mas magalang, lalo na sa kalaban. Dahil nagsikap ang Getafe at walang ginawa ang Real Madrid, nararapat lang silang matalo. O mga kaibigan, ang totoo niyan ay natalo ang Madrid. Sobrang saya namin at gusto ko lang itong ibahagi sa inyong lahat. Kaya sige na, gaya ng sabi ko, bigyan mo ng todo-todong suporta at lakas ang video na to, bigyan mo ng malaking like, mag-subscribe na sa Barca Hoy at aantayin kita sa susunod na video. May iniwan akong maliit na regalo dito para sa'yo dahil tinapos mang video. Kapag natalo mo ang Getafe, kaunti na lang ang dapat mong gawin. Tuloy mo lang yan, kaibigan Arbeloa. Huwag kang umalis. Manatili ka. Kasi hindi talaga pwede kung walang tulong. Kahit si Penarte o si Mbappe, wala ring magagawa. Sa tingin ko manghuhula ako. Alam ko na ang mga headline. Lahat ay kakampi kay Cholo. O Negreira, si Pintusa na naman, bilisan mo. Bigyan mo ng shake sina Vinicius, Rodrigo at patakbuin mo sila. Pati si Mbappe, bigyan mo ng 3. Tara na.